At upang gayahin ang estratehiya mula kay Admiral Ernest King noong ikalawang digmaang pandigdig, napagpasyahan naming ibahagi ang karagatan sa Iran. Ibinigay namin sa kanila ang ibaba. Bumaliktad ang pangunahing plano ng rehimen ng Iran. Ngayon, formal lang tumitiwalag ang mga matataas din ng opisyal para iligtas ang sarili. Sinubukan ng Iran na bihagin ang pandigdigang ekonomiya sa isang desperadong pagtatangka na makaligtas sa digmaan sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga sibilyang barko sa kipot ng Hormuz. Ngunit, ang kanilang kampanya ng purong terorismo ay nagbunsod lamang ng pagkakaisa ng buong mundo laban sa kanila. Ngayon, imbes umatras, ginawang malaking sindikato ng panghingikil ng mga tiwaling puwersya ng IRGC ang pinakamahalagang daanan ng tubig sa mundo. Milyong-milyong dolyar ang sinisingil nila sa mga banyagang barko bilang bayad sa proteksyon kung gusto nilang dumaan sa kipot. Pero tapos na ang pakikipaglaro ng mundo. Nabubuo ang malaking makasaysayang koalisyon na kinabibilangan ng Estados Unidos, UK, Pransya at Alemanya. Ang koalisyong ito ay naghahanda ng puwersang durugin ang halang ng Iran. Sigurado ako ang desisyon ng Iran at atakihin ang kipot ng Hormuz at mga bansa sa Gulpo ay may tatala sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng isang bansa. Katulad ito ng pag-atake ng Alemanya sa neutral na Belgium noong unang digmaang pandigdig, kaya sila natalo sa digmaan. Simulan natin sa mga pagtiwalag sa loob ng Iran dahil marami itong ipinapahiwatig. Narito si kalihim ng pananalapi Scott Bessant na nagsasabing may malalaking pagtiwalag sa pinakamataas na pamunuan. Kalokaan ito, Maria. Bumabalik na naman tayo sa mga sinasabi ni Baghdad Bob. Bumabagsak na ang rehimen at nagsisimula ng mag-aklas ang mga tao laban sa kanila. Nakikita na natin ang mga tumitiwalad sa treasury. Alam na natin kung nasaan ang bank account ng mga leader ng Iran. At ang mga yon ay ini-freeze na. Hahawakan natin ang mga yon at titingnan natin kung sino ang lalantad para tumiwalag. Pero nagsisimula na tayong makakita ng mga tumitiwalag sa buong rehimen. At dyan ito magtatapos. Kaya alam mo, ang ideya ng kasunduan sa tolling ay katawa-tawa. Ang tinutukoy ni Pangulong Trump. At para malinaw, nakatutok na siya sa isla ng card mula pa noong 1988 bago bumagsak ang Shah. And US, dapat dun mag-focus. Sobrang tutok siya doon. Kagaya ng sinabi ko, may pambobomba na nangyari nung nakaraang linggo. Nasira ang mga gamit militar sa Harag Island at masasabi ko kung isa kang oil worker, ayaw mong magtrabaho roon. Kaya lahat ng mga manggagawa sa langis ay pinipilit na manatili doon. At makikita natin kung ano ang mangyayari, kung magiging asset na ba yon ng US sa huli. Kapag inililipat ng mga opisyal ng rehimen ang kanilang pera at tumitiwalag, nagpapahiwatig ito ng kanilang inaasahan. Nakikita na nila ang senyales ng pagbagsak. Ngayong umaga, mas malinaw na ang senyales. Ngayon, naglabas ng magkasanib na pahayag ang United Kingdom, Pransya, Alemanya, Italia, Netherlands at Hapon. Handa silang gawin ang lahat para protektahan ang Strait of Hormuz at mga kaalyado sa Gulpo. Ang mahalagang pahayag dito ay mariin nilang kinokondena ang pag-atake ng Iran sa mga komersyal na barko. Itinuturing nilang banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad ang de facto na pagsasara ng Strait of Hormuz. Ipinapahayag nila ang kahandaang tumulong sa mga hakbang para matiyak ang ligtas na paglalakbay. Malalaman natin dito kung anong maling ginawa ng Iran. Kung hindi nila inatake ang mga sibilyang barko, hindi sana nakialam ang mga bansang ito. Kung hindi inatake ng Iran ang mga neutral na bansa sa Gulpo, hindi magpapahayag ang Europa. Sila rin ang may gawa ng problemang ito. Linawin ko lang ang isang bagay na hindi maintindihan ng iba. Ang mga bansa sa Gulpo, kahit may base ng Amerika, ay nagsabing hindi papayagan ng Amerika gamitin ang kanilang himpapawid o base para sa opensibong misyon. Sinabi nila ito simula ng digmaan at hindi pa rin nagbabago kahit mahigit 2 linggo na. Patuloy namang inaatake ng Iran ang mga bansang ito gamit ang drone at misil. Yung mga base ng Amerika sa mga bansang ito ay para lang sa depensa, lalo na sa pagpabagsak ng drone at misil mula Iran. Lahat ng opensibong misyon ay mula sa mga American carrier. Kahit neutral ang mga bansang ito, inatake pa rin sila ng Iran. Sa totoo lang, inatake pa ng Iran ang Oman kahit walang base ng Amerika doon. Gusto lang talaga ng Iran na magkagulo sa reyon. Gusto nilang maghirap ang Amerika sa ekonomiya para umatras. Pero nakalimutan nilang, hindi lang Amerika ang nagtatanggol sa mga bansang Gulpo. May kasunduan sila sa depensa sa mga bansang Europeo
tulad ng Pransya, Italia at UK. Ngayon, ramdam na ng mga bansang ito ang pressure mula sa mga lider ng gulpo. Kapag pumirma ka ng kasunduan, kailangan mong tumulong kapag kailangan ka ng kabilang panig. Bukod dito, mas umaasa ang Europa sa kipot ng Hormuz kaysa Amerika. Kapag nahinto ang dali ng langis at gas, tataas ang presyo at gastusin ng lahat. Gusto ko lang linawin ng isang bagay. Kahit hindi malaki ang kinukuhang langis at gas ng Estados Unidos mula sa kipot ng Hormuz, apektado pa rin sila dahil kapag tumaas ang presyo, tataas ito kahit saan. Hindi lang presyo ng langis na dumadaan sa kipot ng Hormuz ang tataas. Kaya mahalagang tandaan yan. Pero para sa Europa, mas direkta ang epekto. Dahil dito, handa nang makialam ang mga bansang Europeo para protektahan ang ekonomiya nila. Pinagkaisa ng terorismo ng Iran ang mundo laban dito. Habang nabubuo ang koalisyon, gumagawa ang Iran ng isang bagay na nakakabaliw at di inaasahan. Dinagawa nilang parang kuta ng mafia, ang kipot ng Hormuz. Bago natin pag-usapan yan, paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba para makatulong sa amin sa algorithm. Ngayon, pag-usapan natin ang pang-ingikil ng IRGC. Naglagay ang Iran ng aprobadong mga koridor sa kipot. Sa madaling sabi, pwedeng dumaan ang mga barko mula India, China, Pakistan, Iraq at Malaysia. Pero may bayad. Ayon sa ulat, naniningil ang IRGC ng $2 milyong bawat barko. Mahalagang ituro na walang jurisdiksyon ng IRGC sa kipot na ito. Kaya masasabi nating ito ay tunay na piracy o gawain ng mga pirata. Racket ito ng mafia na pinapatakbo ng Iran na gustong maramdaman ng mundo ang sakit habang sila'y kumikita. Kahapon nagtipon ng mga foreign minister ng Gulpo sa Saudi Arabia para talakayin kung ititigil ba nila ang mga ganting atake laban sa Iran. Hulaan mo kung anong ginawa ng Iran habang may papupulong? Nagpalipad sila ng missile at drone papuntang kabisera ng Saudi kung saan naroon ang mga foreign minister. Nagtipon ang mga foreign minister sa Riyadh para talakayin ang pagkalat ng labanan sa Gulpo. Pero habang nagaganap ang mga pag-uusap na yun, nagpakawala ang Iran ng mga missile na tumaget sa kabisera ng Saudi. Na-intercept lahat, pero may ilang nasugatan dahil sa bumagsak na debris. Inakusahan ng Saudi Foreign Minister ang Iran ng pananakot sa mga lider ng Gulpo at sinabing hindi sila magtatagumpay. Ang pagtarget sa Riyadh abang mga kumalats adin pirin, I cannot see the extra bintata na nagawin nagkatawan lang. Sa tingin ko, malinaw na senyales yun ang nararamdaman ng Iran sa diplomasya. Hindi ito naniniwala sa pakikipag-usap sa mga kapitbahay nito. Sinusubukan itong gipitin ang mga kapitbahay nito. At ang masasabi ko ng tiyak, hindi ang gagana. Hindi mapapadala sa pressure ang kaharian. At sa kabaligtaran, ang pressure na ito ay babalik sa kanila. Ang mga ito ay neutral na bansa na hindi pumapayag sa opensibong pag-atake ng US mula sa kanilang teritoryo. Pati ang Turkish Foreign Minister ay nandun at malinaw na sinabi niyang sinusubukan ng Iran i-blackmail ang lahat. Ang Turkey ay patuloy na pinagtatanggol ang Iran sa diplomasya kahit sinubukan ng Iran na paslangin ang kanilang foreign minister. Ito ang kanyang mensahe. Nandito tayo para sa isang paksa lang. Kagabi bago magsimula ang pagpupulong habang nagkakaroon kami ng bilateral na pag-uusap ng aking kapatid na Pakistani, tumawag si Abbas Araghchi at nakausap din namin siya. Sa totoo lang, nagkaroon ng ganitong usapan. Tumatawag ka sa amin ngayon at may mga misil na bumabagsak mula sa langit. May mga misil na na-intercept sa Riyadh. At bakit hindi ninyo itigil ang pagpapadala ng mga misil sa Riyadh habang nagpapatuloy ang pagpupulong? Ayon sa kanila, gusto nilang maisaalang-alang ang kanilang sariling diplomatikong posisyon sa ilang kondisyon. Ito ang dahilan kaya malaki ang pagbabago ng mga mensahe mula sa mga bansa sa Gulpo kamakailan. Ngayon, hayagan na nilang tinawag ang Iran bilang pandaigdigang taga-suporta ng terorismo at itinuturo ang pagkukunwari nito na hindi talaga ito naging mabuting kapitbahay. Wala namang bago rito. Matagal nang pinopondohan ng Iran ang Hezbollah, Hamas at Houthis. Pakinggan ito. Hindi ko maintindihan paano nila ipinaglalaban ang layunin ng Islam pero inaatake nila ang mga bansang Islamiko at hindi lang isa ang inaatake nila. Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Oman, Lebanon, Jordan, Aserbaidschan,
Turkey. Islamikong bansa ang mga ito pero inaatake pa rin ng Iran. At bago pa man ang digmaang ito, ano ba ang naging ambag ng Iran sa mga isyung may kinalaman sa mundong Islamiko? Sinuportahan nila ang Houthi militia sa Yemen. Sinuportahan nila ang milisya ng bayan sa Iraq na ngayon ay umaatake sa Iraq. Inaatake nila ang mga teritoryo ng Iraq, Hezbollah at Lebanon. Hindi lang sila nagkasya sa pagkontrol ng desisyong pampolitika sa Lebanon, kundi naging epektibong galamay pa sila para magsagawa ng pananabotahe sa rehiyon at sa Saudi Arabia. Pinakamalaking halimbawa nito ang papel ng Iran at Hezbollah sa Syria. Kaya nasaan ang ganitong suporta o tinatawag na suporta sa mundo ng mga Muslim kapag gumagawa sila ng ganitong mga krimen at sinusuportahan ang dating rehimen ng Syria? Paano nila sinusuportahan ang mundong Islamiko kapag pinapatay nila ang mga politiko sa Lebanon? Paano nila sinusuportahan ang mga issue at layunin ng mundo ng mga Muslim kapag pinalalakas nila ang populasyon? Ang mga Popular Mobilization Forces sa Iraq, pumapatay sila. Hinahadlangan nila ang mga pagsisikap para sa kaunlaran sa Iraq. Hindi ko makita kung paano nila sinusuportahan ang mga layunin ng Islam. Naniniwala ako na ito ay mga simpleng slogan lang na kanilang pinagtataguan. At ang mga kasangkapang ito ay nagsisilbi para sa interes ng Iran. Imbes sa mga slogan na sinasabi nila. Ito ang dahilan kaya nakikiusap ang mga bansa sa Gulpo sa Estados Unidos na huwag tapusin ang digmaan hanggat hindi lubusang napipilay ang rehimen ng Iran. May mga numero silang patunay sa argumento nila. Tignan ang posisyon ng UAE. Ang UAE pa lamang ay nakaranas na ng mahigit 2,000 missile at drone mula sa mga pag-atake ng Iran. Higit pa ito sa kalahati ng lahat ng pinakawalan ng Iran mula simula ng digmaan. Sa higit 2,000 drone at missile na yon, mahigit 80% ang tumarget sa pasilidad ng sibilyan, tulad ng paliparan, daungan, hotel, at data center. Dahil dito, 6 na sibilyan ang namatay at 157 ang nasugatan. At ito ang eksaktong dahilan kaya malinaw ang pahayag ng mga lider ng Gulpo. Hindi na maibabalik ang mga nawalang buhay. Hindi mo kayang ayusin yan. Panandalian lang ang pinsala sa pasilidad. Pwede mong ayusin gamit ang pera. Pero hindi mo na maibabalik ang buhay ng namatay sa teroristang atake ng Iran. Pakinggan ito. Ang mga pinsalang sinusuri namin, ang mga pinsalang yon ay maaring mabayaran, hindi tulad ng tao. Pero ang mensahe namin ay ang pagtutok sa ganitong pasilidad at gaya ng sinabi ko, ito ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao sa Qatar at isa rin sa mga pangunahing kita o gulugod ng ekonomiya ng Qatar. At tumutulong din kami sa maraming tao sa paligid, lalo na sa mga mahihirap na nasa kagipitan. Kaya, umaasa kami na naunawaan ng Republika ng Iran na sila ang nagkait sa mga mahihirap na iyon ng suporta na ibinibigay namin ngayon tungkol dito. Habang nakakaisa ang mundo laban sa kanila, bumaling ang rehimen laban sa sarili nitong mamamayan. Dahil sa takot, muling nagsagawa ang Iran ng mga pampublikong bitay. 3 nagprotesta noong Enero ang binitay sa Qom. Ang kanilang mga pangalan ay Mahdi Kasami, Sahil Mohammadi, at Said Dawoodi. Ang 3 lalaki ay nakusahan ng rehimen na pumatay ng pulis at nagsagawa ng operasyon para sa Zionistang rehimen at sa kaaway na gobyernong US. Pero ang totoo, wala talaga sa protesta ang 3 lalaking inaakusahan ng rehimen. Nasa ibang lugar sila noon. Pero dahil walang ebidensya ang rehimen para talagang mapatunayang nagkasala sila sa mga paratang na ito, pinagkaitan ng due process ang lahat ng mga akusado kaya hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili. Isa sa mga kawalang katarungan na naranasan nila ay ang pag-asa sa mga sapilitang pag-amin. Pangalawa, limitado ang pag-access nila sa mga abogado, lalo na habang isinasagawa ang investigasyon. Pang-atlo, sarado o minadaling paglilitis. Pang-apat,
Hindi pinansin ang ebidensyang pabor sa kanila. Panglima, walang abogado sa paunang interogasyon. Pang-anim, nakaranas sila ng pisikal at mental na pagpapahirap tulad ng pambubugbog at bali ng buto sa kamay. Pampito, hindi pinansin ng korte ang pahayag na nakuhang pag-amin sa ilalim ng torture. Pangwalo, walang investigasyon sa torture. Pangsyam, ibinasura ang ebidensya ng alibay. Nasa ibang lugar sila kaysa sa inaakusa sa kanila. 10, hindi pinansin o hindi pinatawag ang mga saksi ng depensa. 11, napakaikli na mga pagdinig. 12, walang tunay na akses sa independenteng abogado. 13, kulang sa malinaw na ebidensya. Ngayon, sa kasamaang palad, maraming ipinapahiwatig ang timing ng mga pampublikong bitay na ito. Takot ang rehimen na bumalik ang mga protesta. Itong dahilan kung bakit ang pampublikong bitay ay malinaw na mensahe. Ganito ang mangyayari kung lalabanan ng publiko ang rehimen. Nakita na natin ito sa Guam, kaya dapat nating asahan na mangyayari rin ito sa ibang lungsod sa lalong madaling panahon. Tila isa lang ang paraan ng rehimen para manatili sa kapangyarihan. Terorismo sa loob at labas ng bansa. Yun lang ang masasabi ko. Ako si Sam, magkita tayo sa next video.